Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at ngayon po ay nasa ika-48 yugto na tayo ng ating prayer and fasting for the nations. Meron po tayong temang to able to share about basic topics regarding our faith and practices. Dalawa, to establish biblical principles regarding such practices. To set an example which can be emulated. Bago yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito at muli akong makakapagbahagi ng iyong mga salita. Gayon may Panginoon, dalangin ko, itago mo ako sa iyong likuran upang sa gayon, Panginoon, ang gawa ng away ay hindi manugumpay at ang tanging papurit pagsamba lamang sa inyo ang tanging kong maibabahagi sa oras nito. Gayon din, Panginoon, dalangin ko, alisin mo lahat ng gawa ng kaaway at hindi ito manugumpay. At muli, ibinabalik ko na sa inyo ang mataas na papuring pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Po, nakibuklat tayo sa aklat ng Mateo 16:24. At ito ang sinasabi. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangan itakwil ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Napili ko po itong bersikulo na to sapagkat sinasabi kasi rito na kailangan natin itakwil ang ating sarili at sumunod sa Kanya. Kumbaga sa pananampalataya ko po noong una na parang ang hirap itakwil yung mga paniniwala o kinalakihan kong pananampalataya. Sapagkat naniniwala naman ako ng panahon na yon na sumusunod ako kay Kristo pero may mga maling katuruan pa rin. Tulad ng pagluhod sa mga Diyos-Diyosan or pagsamba sa mga gawang tao o rebulto lang. Isa rin to sa pinanghawakan ko or ginamit ko bilang life verse sa buhay ko, lalo na nung nakakilala na ako kay Kristo sapagkat naniniwala ako na kapag sumunod ako sa Kanya, gayon man danasin ko yung mga paghihirap, hindi ako pababayaan ng Panginoon Diyos. Isa rito sa sinabi dito na kailangan itakwil ang kanyang sarili. Noong mga panahong hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon Diyos, yung mga ginagawa ko na mga pananampalataya ko nung una na akala ko ay tama, sinubukan ko itong alisin pero hindi ko magawa. Pero nung time na nakakilala na ako kay Lord, talagang pinagsantabi ko na siya, sinabi ko na, Lord, ikaw nang bahala. Naway ikaw maging sentro ng buhay ko. Doon ko nalaman na kailangan hindi lang marunong tayong manalangin sa Panginoon Diyos, kailangan marunong din tayong sumunod sa Kanyang mga pinag-uutos. At nung mabasa ko to, isa na ito sa pinanghawakan ko. Gayun din nung mapanood at mabasa ko yung kwento ni Pablo. Mas kilala siyang taga-usig ng mga mananampalataya ni Kristo. Noong time na yun, sinasabi niya kinalugdan siya ng Panginoon Diyos, inuusig niya yung mga mananampalataya. Parang ganun din po yung nangyari sa akin before na sinasabi ko na hindi ako hahawak ng Biblia sapagkat nasunog lang ako at kalokohan langan. Tao lang din naman ang nagsulat niyan. So bakit ko paniniwalaan yung gawang tao lang? Malamang kwento lang din yan ng mga nakaraan. At ang nakaraan ay hindi na pwedeng mabalikan. At hindi na maaaring mangyari pa sa kasalukuyan. So, gayon din po, parang nung time na nakakilala ko kay Kristo, tulad ng pagkilala ni Pablo kay Kristo, doon sa Damascus, na binago ng Panginoon si Pablo. Mula sa ngalang Saul, naging Paul or Pablo. Nung time na rin na napanood ko yun, sinabi ko sa sarili ko na kapag tumanggap kaya ako kay Kristo, mababago din kaya yung buhay ko? Mababago din kaya yung mga pananampalataya at paniniwala ko? And then, nung nakakilala na ako kay Kristo, dahan-dahan na itong nababago, dahan-dahan na itong nagkakaroon linaw sa aking kaisipan na ang Biblia ay hindi lamang ito kasulatan o laman ng nakaraan, kundi magpasa hanggang ngayon ay nangyayari ito. At ang banal na spirito ang kumikilos. Ang mga nagsulat nito ay yung mga taong kinalugdan ng Panginoon Diyos. At hindi lang basta na isulat ito tulad ng mga kwento na ating mababasa sa mga aklat o silid-aralan,
na tao o likang tao lamang. Yun din na pagtanto ko na may mga dapat mga gawain para sa ating Panginoon Diyos. Isa na rito yung pagdalo sa mga gawain na ginagawa para sa Kanya, tulad ng pagsamba sa araw ng linggo, pag-aaral ng mga salita niya tuwing araw ng Biyernes o prayer meeting, gayon din sa Bible Creed. Natututo tayo ng mga salita ng Panginoon Diyos. Gayon din na natututo tayo sa araw ng linggo kapag nagbabahagi ang ating mga kapastoran. Naaral din natin ito at maaari natin itong maisa buhay upang sa gayon ang pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay ay malaya at ang gawa ng kaaway ay hindi nagtatagumpay sa atin. Gayon din naman tulad ni Pablo na nang una ay taliwas yung kagustuhan niya sa pinag-uutos ng Panginoon Diyos. Ngunit nung kumilala siya na mismo yung nagbahagi ng salita ng Panginoon Diyos sa napakaraming tao at napakaraming kumilala sa pamamagitan na at halos kalahati ng Biblia ay siya ang nagsulat. Ngayon din nung kumilala ako sa Panginoon Diyos, na akala ko yung mga alam ko ay tama na, ngunit hindi pa pala, sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay parating sumasa atin at hindi tayo pinapabayaan at patuloy tayong ginagabayan sa ating mga ginagawa. Kaya't nagkaroon ako ng prinsipyo na maniniwala ako at mananampalataya ako sa ating Panginoon Diyos sa kahit anong kaparaanan. Hirap man o kasiyahan, mananalig at mananampalataya ako sa ating Panginoong Diyos. At ang gawain niya ay tanging nagpapalakas sa aking spiritual na pangangatawan. Gayon man tayo pinapakain natin ang ating pisikal na katawan sa pamamagitan ng pagkain. Ngunit ang ating spiritual naman ay napapakain to sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon Diyos na aking naririnig at kinakain ng aking spiritual sa tuwing araw ng Huwebes para sa gawain ng Bible Creed, gayon din para sa araw ng Biyernes sa gawain ng prayer meeting at soaking. Yun din naman sa araw ng linggo na kung saan ibinabahagi ng mga kapastoran yung salita ng ating Panginoon Diyos na maaari nating gamitin o maaari nating isabuhay upang sa gayon ang gawa ng Panginoon Diyos ay ating ginagawa. Halimbawa nito sa akin ay yung naging buhay ni Pablo, kung paano siya namuhay noon at hanggang sa siya'y kumilala. Sapagkat gayon din naman yung maaaring sabi ko na gayon din yung naging buhay ko na hindi ako naniniwala sa Diyos na buhay, kundi naniniwala ako sa kinalakihan o pananampalataya ko na maaari lang ako magdasal sa pamamagitan ng mga rebulto, mga Diyos-Diyosan, at kung ano-ano mga santo. Pero nung mismong nakilala ko ang ating Panginoon Diyos, dahan-dahan na itong nabago at dahan-dahan ko nang natututunan na kailangan talikdan ko ang aking sarili o yung mga ginagawa ko, yung mga kinalakihan ko na noon tulad ng pagluhod sa mga Diyos-Diyosan, pagdalo sa mga gawain na para hindi sa Diyos kundi para sa mga gawain Diyos-Diyosan tulad ng pagoda, pista, at kung ano-ano pang gawain na para sa mga gawang Diyos-Diyosan lamang. At nais ko lang pong iwan sa ating lahat na alinmang pagsubok yung ating dadanasin or ating kakaharapin, may Panginoon Diyos na ating kasasama sa kahit anong kaparaanan. Hindi na tayo pinabayaan, ni iniwan. Gayon man tayo nakakalimot sa kanyang gawang gawain, sa kanyang siya'y hindi nakalimot, mananatiling tapat ang ating Panginoon Diyos na kailanman hindi nagbabago. Manampalataya tayo, manalig tayo. Talikdan na natin yung mga buhay natin na hindi nakakalugod para sa ating Panginoon Diyos. At siya nawa ang maging sentro ng bawat buhay ng bawat isa sa atin. Upang sa gayon, ang pananalig at pananampalataya natin ay tanging sa Panginoong Hesukristo lamang. At ang gawa ng kaaway ay hindi mananagumpay sa ating mga buhay. Sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoon Diyos ang sanlibutan. At ngayon, dumako na po tayo sa ating pangwakas na panalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa mga araw na ito. Gayon din sa mga salitang narinig namin, Panginoon, kapulutan namin ito nawa ng aral at isabuhay. Ikaw naway maging sentro ng bawat isa. Panginoon, tulungan niyo kami na alisin yung gawa ng kaaway at hindi ito magtagumpay sa amin. At tanging papuri lamang po sa inyo ang tanging namin na igagawa. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa bawat araw na aming kakarapin, sa bawat gawa ng kaaway na aming makakasalamuha. Ikaw naway maging lakas at sandigan ng bawat isa upang sa gayon hindi ito magtagumpay. At tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa pang-araw-araw namin buhay. Turuan mo, Panginoon, ang puso namin na manampalataya at manalig sa pangalan mo, Jesus. At muli, ibinabalik namin sa inyo ang mataas na papurit pagsamba sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Yan lang po.